Meron tayo ditong binuksan na isang na sarili kong washing machine, guys. Dati to ginagamit, kaso biglang nawalan siya ng power, ayaw gumana. So ito na nga, binuksan ko na kasi kahit anong gawin ko, di siya mandar. Actually, kung ilang beses ko na rin ginawa to, kaya yan, may mga na siya, mga remedyo. Ngayon, ang ko, okay naman yung timer switch niya para sa washing. Ito, ayan po yan, timer switch. Ang tatak pala nito is Fukuda. Mga siguro to 7 years. At dahil marunong tayong mag-ayos, bawat trouble ako lang ang gumagawa. So ayan, nakikita ko na yung kanya masyadong madumi. Tapos ang issue talaga niya siguro is kaya ayaw mandar, ayan, kinain ng mga mababait. Ayan, putol-putol na yung wire. So ayan, dugtong ko lang siguro to, and linisin ko na rin. Mayroon akong gamit na brush, lilinisin ko siya, idudugtong yung mga wire, baka gumana pa. Mamaya i-update ko kung umaandar na siya matapos kong idugtong. Dito sa ilalim, sinubukan ko na siyang baklasin. Nakakalat na yung kanya wiring. Ayan. Bali napalitan ko na rin ang capacitor to. Ayan, capacitor, tapos ayan, yung wiring niya sabog. Ayan, eto capacitor niya, isang capacitor. Ito yung capacitor ng wash timer niya. Wash timer capacitor 10 microfarad. 10 microfarad po yan na non-polar capacitor. Starting po yan ng wash timer. Tapos itong sa spin dryer niya is double contact po dati to. Nasira na yung para sa wash timer niya. Tapos okay pa yung para sa spin dryer. Iniwan ko yung connection niya para sa spin dryer. Tapos yun ang ginagamit niya sa spin dryer. Kasi pwede pa naman to. So ang binili ko na lang ito, single. Kaya nagkaroon ng dalawang capacitor na ginagamit. Pero actually dual siya. Dapat ganito po ang capacitor nito, guys. Ayan na. So para makatipid tayo, kasi tayo rin ang nag-aayos, mas mura po yung single na ganito, single capacitor. Ayan, medyo madumi na yung loob niya dahil sa katagalan na rin. So guys, dudugtong ko na. Ang ganda nga ng gamit ko dito, guys, kasi yung gamit ko na mga pang repair nasa office namin. So
pan to. Pang malakasan yung ginagamit ko. Gunting, tapos sira-sirang mga plier, screwdriver. Kung ano lang yan. Basta maayos natin. Ito palang brown wire na to. Ito yung talagang power supply nung ito, spin timer. So, pag kinonek natin to, once na connected na siya, magkakaroon siya ng power, din aandar na siguro yung motor. Sana walang sira yung motor niya. Dugtong ko lang, tapos lagyan ng electrical tape. Tapos itong wire na to, dito yan sa contact point ng spin dryer. Ito naman, pag binaba mo yung takip ng spin dryer, magkukontak yan. Magkukontak kung pa na to sa andar. Once na tinaas mo, siyempre hindi na siya andar kasi nakaangat na yung contact point. Balutan ko lang ng electrical tape. Tapos na. Babalik ko na siya sa kaha. Testing. Ayan pa siya guys. So, yung mga nginat-ngat ng mga mababait nating alaga sa bahay. Ayan. Baka nangyayari sa inyo yung ganito sa mga appliances natin. Pwede nyo pa yung DIY na buksan. Tapos siguraduhin nyo lang po na bubunutin nyo sa power bago nyo buksan. Power para iwas disgrasya. Yan o. Baka ganito nangyayari na nawawala ng power yung mga kanyo. Baka nginat-ngat lang yan ng mabait natin mga alaga. Yan o. Yan. Tingnan nyo po ang ginawa. Ayan. Ito, nabalot ko na isa. Tapos ito, babalutin din natin ng electrical tape. Ayan na siya guys. Malinis na yung wiring. Malinis na sa taas. Tapos dito sa baba, inayos ko na rin. Ayan o. Nakaayos na rin yan. Medyo maganda na tingnan ng kante. Kahit hindi masyadong malinis, okay lang po yan. Importante dyan, pag sinaksak natin, pag ginamit, gagana. So, ibabalik ko lang. Tapos try ko muna pala, baka hindi umandar. Subukan ko lang guys. Ayan na, sasaksak ko na siya. Boom. Tapos linisin natin to. Yan, nakasaksak na po yan. Ayan. Tapos pihitin natin tong controller nya. Umandar na siya guys. Umandar na yung washing machine na napakaluma na. Punasan na lang siguro to bago natin ibalik. Kawawa naman. See guys, thank you for watching.